Nanginginig ang mga kamay ni Isabel Bel Reyes habang iniaabot sa kanya ang envelope na puno ng salapi. Hindi niya maaninag ang mukha ng lalaking nag-abot nito sa madilim na silid, tanging ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang matinding pamamanhid sa buong katawan ang nararamdaman niya. Isang gabi. Isang desisyon. Isang sakripisyo para sa pinakamamahal niyang ina. Ang malamig na simoy ng aircon sa marangyang silid ng hotel ay hindi sapat upang pawiin ang init ng kahihiyan na lumalamon sa kanya. Nakatayo siya sa isang sulok, nakayuko, habang ang lalaking nagngangalang Rafael, na nakilala niya ilang oras lamang ang nakalipas sa isang pribadong usapan, ay walang emosyong nagbibihis. Walang salita. Walang ekspresyon. Tanging ang matatalim na tingin nito ang tumagos sa kanyang kaluluwa, na para bang isa siyang basura na nilalampasan. Ito ang gabi ng kanyang pagbagsak, ang gabi kung saan ipinagpalit niya ang kanyang dangal sa pag-asang mabuhay ang kanyang Mama Esther. Ang pera sa kanyang kamay ay ang tanging pruweba ng kanyang matinding pagmamahal at desperasyon. 1,000,000 piso. Sapat na para sa operasyon ng kanyang ina. Sapat na para mabigyan pa siya ng kahit kaunting oras sa mundong ito. Ngunit sa anong halaga? Bawat paghinga ni Belle ay mabigat. Nagpatong-patong ang sakit at pagod mula sa buong gabing walang tulog sa ospital. Ang mga salita ng doktor tungkol sa lumalalang kondisyon ni Mama Esther at ang nakakapanghinang halaga ng operasyon ay paulit-ulit na tumatak sa kanyang isip. Hindi niya kayang makita ang kanyang ina na naghihinalo, lalo na't siya na lang ang tanging tagapagtaguyod nito. Ang kanyang ina na siyang nagpalaki sa kanya ng mag-isa, na siyang lakas at inspirasyon niya. Kaya nang may lumapit sa kanya at nag-alok ng trabaho na magbabayad ng sapat para sa lahat ng gastusin, kahit palabag sa kanyang kalooban, wala siyang naging pagpipilian. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, mabilis na lumabas si Belle sa hotel. Ang amoy ng kape sa lobby ay hindi nakapagbigay ginhawa. Ang mga mata niya ay mapula at maga, ngunit pilit niya itong isinara at dinilat upang burahin ang mga bakas ng luha. Ngayon ang araw ng kanyang panayam sa Alcantara Group, ang pinapangarap niyang kumpanya. Ito ang susi niya para makabangon, para magkaroon ng desenteng trabaho, at mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang ina sa sandaling gumaling ito. Kaya mo yan, Belle, bulong niya sa sarili habang sumasakay sa jeep. Simula ito ng bago mong buhay. Kahit puyat at pagod, pilit niyang inayos ang kanyang sarili. Suot niya ang pinakamaganda niyang damit, isang simpleng puting blusa, at itim na palda. Binili pa niya mula sa kanyang unang sweldo sa part-time job. Pinagsikapan niyang magmukhang propesyonal at kumpiyansa, kahit pa nanginginig ang kanyang mga tuhod at bumabara ang luha sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang kalimutan ang nangyari. Kailangan niyang gawin ito para kay Mama. Pagdating niya sa nakakapanindig balahibong modernong gusali ng Alcantara Group, bumuntong hininga siya. Ang kinang ng salamin at bakal ay tila sumasalamin sa kanyang pag-asang unti-unting sisikat. Ang mga tao sa loob ay nagmamadali, ang bawat isa ay tila may mahalagang misyon. Ito ang mundo na pinangarap niyang pasukan. Nang tawagin ang kanyang pangalan, huminga siya ng malalim. Humakbang siya papasok sa opisina na nakatalaga para sa panayam. Ang ilaw ay maliwanag at ang silid ay maluwag. Naglakad siya patungo sa upuan sa harap ng malaking mesa, ang mga kamay niya ay pinagpawisan. Inangat niya ang kanyang tingin, handang-handa na harapin ang sinumang nasa likod ng mesa. Subalit nang magtama ang kanyang mga mata sa taong nakaupo sa executive chair, isang malakas na dagundong ang pumunit sa katahimikan ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Si Rafael. Ang lalaki mula sa gabi. Ang lalaking nag-abot sa kanya ng pera. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng kahihiyan. Nakaupo siya doon, balot sa isang mamahaling suit, ang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa kanya. Ang dati nitong walang ekspresyong mukha ay ngayon ay puno ng pagkamuhi at paghamak. May ngisi sa sulok ng kanyang labi, isang ngisi na mas masakit pa sa sampal. Tila sinasabi ng mga mata niya, hindi ka na nahiya. Pamilyar sa kanya ang mga matang iyon. Ang mga matang bumili ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Belle ang lahat ng dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Mainit ang kanyang pisngi, pero nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng pag-asang binuo niya kanina ay gumuho sa isang iglap. Ang panayam na ito. Ang kanyang trabaho. Ang pag-asa para sa kanyang ina. Ang lahat ay nakasabit sa lalaking kinasusuklaman niya at kinamumuhian siya.
Tinukoy ni Rafael ang kanyang mata sa folder na nasa harapan niya. Isabel Reyes, anya, ang bawat pantig ay tila lason. Hindi ko inaasahan na ganyan mo kabilis makukuha ang gusto mo. Hindi nakasagot si Belle. Ang mga luha ay bumabara sa kanyang lalamunan, ang kahihiyan ay sumasakal sa kanya. Nagtagal pa ng ilang segundo bago niya nahanap ang kanyang lakas. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang mga mata ay nakatingin sa sahig. Hindi niya kayang makipag-ugnayan sa mga mata ng lalaking ito. Ma'am. Sir. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumayo rin si Rafael. Lumapit ito sa kanya ng kaunti, ang bawat hakbang ay tila dinudurog ang kanyang puso. Ano? Hindi mo na kayang magsalita ngayon? May bahid ng pagkasuklam sa kanyang tinig. Ang lakas ng loob mong sumugal. Akala mo ba hindi kita makikilala? Isang malalim na hiwa ang bumalot sa puso ni Belle. Hindi siya magpapaliwanag. Hindi niya kayang ilabas ang kanyang matinding pagmamahal sa ina para lang pagtawanan. Mas gugustuhin niyang mamamatay sa kahihiyan kaysa sa humingi ng awa sa lalaking ito. Tinalikuran niya si Rafael walang imik. Ang dignidad niya, kahit papaano, ay pilit niyang pinanghawakan. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Naramdaman ni Belle ang bawat hakbang niya palayo sa opisina. Ang kanyang hininga ay humihingal at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang lumabo. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng mga tao sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang malamig na tingin ni Rafael na nakasunod sa kanyang likod, tila nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Ang tingin iyon, na puno ng paghamak, ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay pinakamababang uri ng tao sa buong mundo. Narinig pa ni Rafael Alcantara ang pagbukas at pagsara ng pinto, senyales na tuluyan nang umalis si Isabel Reyes. Ngunit ang imahe ng mukha nito, na namumutla at puno ng kahihiyan, ay nanatili sa kanyang isipan. At ang damdaming pumuno sa kanya. Hindi awa, kundi purong galit at pagkasuklam. Paano nangyari yon? Ang babaeng pinagbayaran niya ng 1,000,000 para sa isang gabi ay siya ring naglakas loob na mag-apply sa kanyang kumpanya. Anong klaseng laro ang nilalaro nito? Sumuntok si Rafael sa lamesa, bumaling sa upuan at mabilis na kinuha ang intercom. Emma Santiago, anya, matigas ang boses, I want a full background check on Isabel Reyes. Every detail. Her family, her residence, her financial situation, everything. I want it on la desk ila the end of the day. Yes, sir, tugon ng kanyang sekretarya. Hindi siya makapaniwala sa pagiging walang hiya ng babae. Matapos makuha ang pera, nagawa pa niyang manggulo sa kanyang kumpanya. Akala ba nito ay madaling lokohin si Rafael Alcantara? Ang Alcantara Group ay hindi tirahan ng mga oportunista. Naglakad siya patungo sa bintana ng kanyang opisina, tinatanaw ang abalang Maynila. Ang bawat gusali, bawat ilaw na kumikinang sa ilalim ng araw, ay bunga ng hirap at dugo. Hindi niya hahayaang sirain ito ng sinuman, lalo na ng isang babaeng mukhang desperada. Naalala niya ang malamig na tingin ng babae kagabi, ang pagtanggap nito sa pera na tila isang pangkaraniwang transaksyon. Walang emosyon. Walang konsensya. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pasok, anya, medyo nakakunot ang noo. Pumasok si Lena Sanchez, ang matalik na kaibigan ng kanyang pamilya at personal na doktor ni Rafael mula pa noong bata pa siya. May ngiti sa labi ni Lena, ngunit agad nitong napansin ang tensyon sa katawan ni Rafael. Rafael, anak. Mukhang napakasama ng gising mo ngayon, ani Lena, lumapit sa kanyang mesa. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ayos lang ako, Tita Lena, sagot ni Rafael, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. May kaunti lang akong problema sa trabaho. Umupo si Lena sa upuan sa harap ng mesa, tahimik na pinagmasdan si Rafael. Alam niyang may mas malalim pa sa sinasabi nito. Matagal na silang magkakilala at nababasa niya ang bawat galaw ni Rafael. Nabanggit sa akin ng EC na may panayam ka kanina. May problema ba sa aplikante? Tanong ni Lena, dahan-dahang binubuksan ang topic. Hindi sumagot si Rafael. Napabuntong hininga siya. Wala naman siyang dahilan para itago ang kanyang galit kay Lena. Kayo na lang ho siguro ang magtanong sa kanya, Tita Lena. Sa tingin ko, matapos ang panayam ay hindi na siya maglalakas loob na bumalik dito. Nagtaka si Lena. Bakit naman? May nakita ka bang mali sa kanya?
Lahat po ng mali, Tita Lena. Lahat ng mali sa isang tao na handang gawin ang kahit ano para lang makamit ang pera, matigas na sagot ni Rafael, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niya masabi ng direkta ang nangyari kagabi. Tumingin si Lena kay Rafael nang may malalim na pag-unawa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Rafael. Alam kong naranasan mo na ang masaktan at maloko. Pero minsan, hindi lahat ng nakikita natin ay ang buong katotohanan. Bahagyang napakunot ang noo ni Rafael. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Naalala mo pa ba noong bata ka, Rafael? Noong muntik ka nang mawala sa atin dahil sa sakit mo, tanong ni Lena, ang boses ay malumanay, tila nagkukwento. Ilang beses ka nang sinubukan ng buhay. Pero laging may nagliligtas sa'yo, anak. May mga anghel na dumarating sa pinakadesperadong sandali. Napakagatlabi si Rafael. Ang alaala ng kanyang pagkabata, ng kanyang pagkakaratay sa ospital, ay malabo na. May isang babae noon na hindi malilimutan ng iyong ama, Rafael, patuloy ni Lena, ang tingin ay lumayo, tila lumipad sa nakaraan. Isang babae na kahit alam niyang mahirap siya ay nagbigay ng dugo para sa iyo nang walang pag-aalinlangan, nang walang hinihinging kapalit. Napakabihira ng kanyang blood type, ngunit nagkataon na tugma siya sa iyo. Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay, Rafael. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Nagtataka siya kung saan papunta ang kwentong ito. Kaya nga ipinangako ng iyong ama na gagawin niya ang lahat para matulungan ang babaeng iyon kung sakaling kailanganin nito, ani Lena. Hindi ko malilimutan ang kanyang pangalan dahil ilang beses ko siyang nakausap noon sa ospital. Aling Esther Reyes. Maging ang hangin sa opisina ay tila bumigat. Aling Esther Reyes. Ang pangalan na paulit-ulit na naririnig niya sa loob ng isang araw. Ang pangalan ng ina ng babaeng kinasuklaman niya. Kinuha ni Lena ang kanyang bag at inilabas ang isang luma at bahagyang kupas na larawan. Inilapag niya ito sa mesa ni Rafael. Ito, Rafael. Ito ang larawan ni Aling Esther. Kinuha namin ito noong nagpapagaling ka na. Ang iyong ama ang nasa tabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Rafael nang kunin niya ang litrato. Isang batang babae, may ngiti sa labi, nakatayo sa tabi ng kanyang ama, si Don Alcantara. Malakas ang pagkakakita niya sa kanyang ama. Ngunit ang mukha ng babae iyon ang nagpatuliro sa kanya. Ang hugis ng mukha, ang ilong, ang labi may malakas na pagkakahawig kay Isabel Reyes. Hindi lang pagkakahawig. Tila siya ang batang bersyon ni Belle. Siya si Aling Esther, halos pabulong na tanong ni Rafael, hindi makapaniwala. Anak. Siya si Aling Esther Reyes, mariing tugon ni Lena, malungkot ang kanyang mga mata. At ang babaeng iyon ang babaeng pinag-uusapan niyo. Si Isabel Reyes, ang kanyang anak. Nagsimulang umikot ang mundo ni Rafael. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng pagkabigla, pagkalito, at isang matinding uri ng pagdududa sa sarili. Ang babaeng itinuring niyang basura, ang babaeng akala niya'y desperadang nangloloko, ay anak ng kanyang tagapagligtas. Ang anak ng babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. At ang kanyang ama, na kinikilala niya bilang isang marangal na tao, ay may mga usapan sa babaeng ito, isang utang na loob na tila hindi pa nababayaran. Tinitigan ni Rafi ang litrato, pagkatapos ay ang malalim na tingin ni Lena. Ang isip niya ay lumilipad, sinasariwa ang bawat detalye ng gabi, ng umaga, ng mga tingin ni Belle na puno ng sakit. Hindi ito maaari. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na umaalis mula sa ospital ay sumasabay sa mabibigat na tibok ng puso ni Isabel Belle Reyes. Nakaupo siya sa isang bangko sa labas ng emergency room, hawak ang resibo ng bayad para sa gamot ng kanyang ina, na parang ito ang bigat ng buong mundo. Walang sapat na pera. Ubus na ang lahat. At ang operasyon ni Mama Esther, na siyang tanging pag-asa, ay napakalaki ng halaga. Ang kahihiyan at galit na naramdaman niya kanina sa opisina ni Rafael Alcantara ay pinalitan ngayon ng purong desperasyon. Nabigo siya. Nabigo siya sa ina na kailanman ay hindi nagpabaya sa kanya. Kung hindi niya mahanapan ng paraan, mawawala sa kanya si Mama Esther. Ang ideya ay pumilipit sa kanyang sikmura. Hindi. Hindi siya susuko. Bumuntong hininga si Belle. Kailangan niyang maghanap ng ibang trabaho. Kahit ano. Kahit hindi sa Alcantara Group. Kahit ano na magbibigay sa kanya ng sapat na pera. Hindi na mahalaga kung anong klaseng trabaho. Ang mahalaga ay ang kanyang ina.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinidial niya ang numero ng isang dating kaklase. Baka may alam ito na bakanting trabaho. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa kanyang sitwasyon, bawat pagkakataon ay dapat niyang subukan. Hello, Anya, mahina ang boses. Magandang umaga, Miss Reyes, sabi ng isang formal at malumanay na boses mula sa kabilang linya. Ako po si Attorney Victor Ramirez, Legal Counsel ng Alcantara Group. Agad na nanindig ang balahibo ni Belle. Alcantara Group? Bakit tatawag ang isang legal counsel? Siguro ay may kaso siya. Dahil sa paglabas niya kanina. O baka tungkol ito sa nangyari kagabi. Nanginginig ang kanyang tuhod. Attorney Ramirez. Napabuntong hininga si Rafael. She's just a new hire, there is nothing to be concerned about. Oh, really? I heard stories, mapanuyang ngiti ni Darius. Ang bilis naman niyang makasecure ng posisyon, considering she didn't even pass the initial interview with you. May connections ba? Hindi sumagot si Rafael. Alam niyang si Attorney Victor ang dahilan kung bakit nakapasok si Belle. Anyway, Ani Darius, iniba ang usapan, napadalaw din ako para i-check ang mga bagong staff. Nakita ko ang ilan sa kanila sa baba. Parang hindi na nga fit ang ilan. Lalo na yung mukhang displaced mula sa squatter area. Naramdaman ni Rafi ang inis sa boses ni Darius. Hindi niya nagustuhan ang pagtrato nito sa mga empleyado. Ngunit bago pa siya makasagot, may kumatok. Pumasok si Attorney Victor Ramirez, nakangiti. Good afternoon, Sir Rafael. Ma'am Darius. May pinapasa lang po akong importanteng papeles. Attorney Victor, bati ni Darius, lumapit dito. Perfect timing. Hindi ba ang daming bagong mukha ngayon? At ang ilan, well, they just don't fit the Alcantara brand. Tumango si Victor, may ngisi sa kanyang labi. Indeed, Ma'am Darius. May mga taong sadyang mapagsamantala. Kailangan lang silang turuan ng leksyon para malaman ang kanilang lugar. Lumingon ito kay Rafael na may tila isang sulyap ng pag-unawa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Para masiguro ang integridad ng kumpanya, hindi ba, Sir Rafael? Tama ka, Attorney Victor, Ani Darius, na tila hindi napansin ang bahid ng irony sa tinig ni Victor. Minsan kailangan nating linisin ang mga dumi. Kumunot ang noo ni Rafael. Ang nilinisin ang mga dumi na pahayag ni Darius at ang tila pag-ayon ni Victor na may bahid ng sarili nitong agenda ay nakapagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Tila may mas malalim na kahulugan ang mga salita ni Victor. Ang ngisi nito na nagtatago ng hindi niya maintindihan ay nakapagpalala sa kanyang hinala. Nang umalis si Darius at Victor, nanatili si Rafael na nakatayo sa tabi ng bintana. Ang mga salita ni Victor ay paulit-ulit na tumatak sa kanyang isipan. Turuan ng leksyon. Linisin ang mga dumi. Bakit tila ang mga ito ay nakatuon kay Belle? At bakit tila ang tanging agenda ni Victor ay ang makita si Belle na masaktan? Nagulat si Rafael nang makita sa kanyang desk ang isang envelope. Hindi niya napansin kung kailan ito inilagay roon. Kinuha niya ito. Isang formal na ulat ng performance ni Isabel Reyes na may kalakip na sulat mula kay Darius. Ang sulat ay nakalagay sa pinakataas ng ulat. Rafi, darling. Napakapabaya ng bagong empleyadong ito. Maraming pagkakamali sa kanyang mga report at tila hindi naintindihan ang simpleng instructions. I think she's more of a liability than an asset. Just wanted to bring it to your attention. Love, Darius. Agad na binuksan ni Rafi ang ulat. Tinignan niya ang mga pagkakamali na sinasabi ni Darius. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon kung nasaan ang administrative department, kung saan abala si Belle sa kanyang trabaho. Hindi niya maintindihan. Sa mga nakita niya sa sisi, si Belle ay masipag at maingat. Paano magkakaroon ng ganito karaming pagkakamali? May biglang ideya na sumagi sa isipan ni Rafael. Posible bang sadyang sinisiraan si Belle? At kung gayon, sino ang may kakayahang gumawa nito? At bakit? Naglakad siya patungo sa kanyang intercom. Emna Santiago, Anya, ang tinig ay matigas ngunit kontrolado. Pakitawag po si Emna Isabel Reyes sa aking opisina. Ngayon din ni. Dahan-dahang pumasok si Isabel Belle Reyes sa opisina ni Rafael Alcantara.
Ramdam niya ang pamilyar na kaba at ang tingin ni Rafi na puno ng pagdududa. Nasa harapan niya ang isang folder na may nakasulat na Performance Report, Isabel Reyes. Sa likod ng mesa, si Rafi ay nakatingin ng diretsyo sa kanya, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Emma Reyes, ani Rafi, malamig ang boses, may mga reklamo akong natanggap tungkol sa iyong performance. At may ilang discrepancies sa mga report na iyong isinumite. Partikular ang sales data mula sa I-3. Lumapit si Belle sa mesa, pinilit na manatiling kalmado. Alam niyang ito ang gawa ni Derice, at malamang ay may kinput din si Atty. Victor. Matagal na niyang naramdaman ang pagmamanipula. Sir, maaari ko po bang makita ang report na yan? Tanong ni Belle, ang kanyang boses ay matatag. Inabot ni Rafi ang folder. Binuksan ni Belle at pinagmasdan ang nakasulat. May mga pagkakamali doon. Ang sales figure ay mas mababa kaysa sa kanyang na-encode at may ilang detalye na nawawala. Ngunit hindi siya ang gumawa nito. Sir, ang sales figure po na ito ay hindi ang na-encode ko sa system. At ang mga detalye pong nawawala ay kumpleto ng ipinasa ko. Mayroon po akong backup file sa aking email at may screenshots din po ako ng initial data na ipinasok ko bago ang final submission, paliwanag ni Belle, kalmado ngunit may diin. Ipinakita niya ang kanyang cellphone na nakabuka sa email at ang timestamps ng kanyang mga file. Maaari po ninyo itong i-check sa inyo department. Kumpleto po ang aking mga kopya. Nagulat si Rafi. Hindi niya inaasahan ang ganitong tugon. Tahimik niyang tiningnan ang mga screenshots ni Belle at pagkatapos ay ang report sa kanyang harapan. Ang mga timestamps ay tugma at ang mga numero ay ibang-iba sa nakasulat sa pisikal na ulat. Lumilitaw na may nagpalit ng data. Biglang bumaling si Rafi sa pinto, tila may hinahanap. Naalala niya ang mga salita ni Derice at ang ngisi ni Atty. Victor. Isang bahagi ng kanyang sarili ay nagdududa pa rin, ngunit ang katatagan ni Belle at ang kanyang malinaw na ebidensya ay nagpapagulo sa kanyang isip. Sige, Emma Reyes. Maaari ka nang bumalik sa iyong trabaho, anya, ang boses ay bahagyang lumambot. Ipapa-verify ko ito sa IG department. Nakahinga ng maluwag si Belle. Tumalikod siya at lumabas, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pagbalik niya sa kanyang cubicle, naramdaman niya ang matatalim na tingin ng kanyang mga kasamahan. Si Derice Alcantara, na nakaupo sa kanyang upuan sa kabilang kanto ng opisina, ay nakatingin sa kanya ng may mapanuksong ngiti. Sa mga sumunod na araw, lumala ang pangungulit ni Derice. Madalas nitong aksidenteng nabubura ang mga files ni Belle o nagdaragdag ng hindi makatuwirang dami ng trabaho bago pa man matapos ang deadline. Miss Reyes, ipasa mo ito bago mag-alas 5. Kahit tapos na ang oras ng trabaho mo, kailangan naming matapos ito, madalas na utos ni Derice, sabay tawa ng malakas kasama ang kanyang mga kaibigan. Alam ni Belle na sinasadya ito. At madalas, nakikita niya si Atty. Victor Ramirez na lumalabas mula sa opisina ni Derice, may ngisi sa labi. Ang pagod at stress ay unti-unting lumamon kay Belle. Ngunit walang makakapantay sa pag-aalala para sa kanyang ina. Isang hapon, habang nagtatrabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Emma Reyes, ang inyong ina po lumalala ang kanyang kondisyon. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Agad na tumayo si Belle, kinuha ang kanyang bag at tumakbo papunta sa ospital. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin si Atty. Victor na naglalakad sa hallway. Miss Reyes, may problema po ba? Tanong ni Victor, tila nag-aalala. Kailangan ko pong pumunta sa ospital, attorney, sagot ni Belle, halos umiyak na. Ako na ang maghahatid sa inyo. Hindi ko kayo maaaring hayaang lumabas ng ganyan, ani Victor, na ikinagulat ni Belle. Hindi niya maintindihan ang pagiging mabait nito. May pakiramdam siya na mali ang lahat. Sumakay si Belle sa sasakyan ni Victor, habang ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pakiramdam niya ay may tali siyang hindi makita, na patuloy na humihila sa kanya papalapit sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Nang makarating sila sa ospital, mabilis na lumabas si Belle at tumakbo sa silid ng kanyang ina. Nakita niya si Mama Esther na hirap huminga, ang kanyang mukha ay namumutla. Mama, bulong ni Belle, hinawakan ang kamay ng ina. Mainit ang noo ni Aling Esther. Anak. Don Alcantara ang utang, bulong ni Aling Esther, na tila nasa isang panaginip. Nagtulungan kami, kailangan kong magbayad di. Napakunot ang noo ni Belle.
Don Alcantara. Ang utang. Ano ang sinasabi ni Mama? Sinubukan niyang tanungin ang ina, ngunit muling nawalan ito ng malay. Ang mga salita ay tila isang misteryo na dapat niyang lutasin. Biglang may pumasok sa silid. Si Elena Sanchez. Nakita niya si Belle na nakatayo sa tabi ng ina at agad na lumapit. Kumusta ang mama mo, Belle? Malumanay na tanong ni Lena. Lumalala po ang kanyang kondisyon, doktor. At may sinasabi po si mama na Don Alcantara at utang. Alam niyo po ba kung ano ang ibig niyang sabihin? Tanong ni Belle, may bahid ng pag-asa sa kanyang boses. Nag-aalangan si Lena. Tiningnan niya si Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang bahid ng pag-unawa. Belle, ani Lena, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Belle. Hindi lahat ng nakikita mo, iyon ang totoo. Minsan, may mas malalim na dahilan ang lahat. Ang nakikita mo ngayon ay bahagi lang ng isang malaking kwento. Napakagatlabi si Belle. Ano ang ibig sabihin ni Elena? May alam ba siya? May kinalaman ba ang pamilya Alcantara sa kanyang ina? Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Pag-uwi ni Belle kinagabihan, hindi niya mapigilan ang sarili. Ang mga salita ni Mama Esther at ni Elena ay paulit-ulit na tumatak sa kanyang isipan. Umupo siya sa harap ng kanyang lumang laptop at sinimulang isearch ang pangalang Don Alcantara at Esther Reyes. Ilang minuto siyang nag-scroll, walang nakita. Subalit, biglang may lumitaw na isang pop-up message. Isang anonymous email. Kakaiba ang sender. Ang subject, truth. Nag-aalangan si Belle, ngunit binuksan niya ito. Isang attachment. Isang dokumento na tila isang confidential report, at may kalakip na isang maliit na video clip. Ang pangalan ni Atty. Victor Ramirez ay nakasulat doon. Ang email ay may simpleng mensahe, look closely. They are playing you. Nanginginig ang mga kamay ni Belle habang ina-download ang file. Nakita niya ang isang report tungkol sa incriminating data leakage, at ang pangalan niya ang lumitaw. Mayroon ding video footage na nagtatangka na ipakitang siya ang gumawa ng krimen. Naramdaman ni Belle ang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Agad niyang pinindot ang video file. Kumislap ang screen at lumitaw ang isang madilim na opisina. Ang cubicle niya iyon sa Alcantara Group. Napahinto ang kanyang paghinga. Ang timestamp sa video ay mula 2 gabi na ang nakalipas, matagal na matapos siyang umalis ng opisina. Pagkatapos, lumitaw sa screen ang isang aninong figura, mabilis na kumilos. Ang figura, na nakasuot ng madilim na damit, ay nakatalikod sa kamera, ngunit nakilala ni Belle ang isang kakaibang lakad, isang partikular na paraan ng pagdala ng sarili. Lumapit ang figura sa kanyang mesa, may kinalikot sa kanyang computer, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Hindi sapat ang linaw ng video para makilala ang mukha, ngunit may kakaiba sa tindig at galaw na tila pamilyar. Nang matapos ang video, nagulantang ang isip ni Belle. Ang ulat sa email ay nagdetalye ng pagtagas ng data, at kung paano ito nasubaybayan pabalik sa kanyang computer, di umano'y mula sa kanyang login credentials. Ngunit ang video na ito ipinakita sa video na ito na may ibang gumawa. Isang tao na may access sa kanyang cubicle matapos ang oras ng trabaho. Napatingin siya sa anonymous na email. Hindi pa rin kilala ang nagpadala, ngunit ang mensahe ay nakakapanindig balahibo, look closely. They are playing you. At pagkatapos, isang direktang pahiwatig, Atty. Victor Ramirez. Ginaw na gumapang sa kanyang likod. Atty. Victor. Ang lalaking tumawag sa kanya, nag-alok ng trabaho. Ang lalaking tila napakabait. Ang lalaking patuloy na lumilitaw, laging may banayad at kalkuladong ngiti. Nag-flash sa kanyang isip ang alaala ng kanyang magalang, ngunit kakaibang mapanuring mga tanong tungkol sa kondisyon ng kanyang ina. Ang alok nitong ihatid siya sa ospital. Lahat ng ito ay tila masyadong perpekto, masyadong maginhawa. Alam niya ang kanyang desperasyon. Alam niya ang tungkol kay Mama Esther. Naramdaman ni Belle ang pagsusuka. Hindi lang siya basta biniframe ni Darius, siya ay minamanipula, ginagamit bilang isang piyesa sa isang laro na hindi niya maintindihan. At si Atty. Victor ang sentro nito. Siya ang humihila sa mga lubid. Biglang nag-ugnay ang mga pangyayari sa nakaraang ilang araw nang may nakakakilabot na linaw. Ang agarang alok ng trabaho matapos ang nakakadismayang panayam kay Rafael. Ang kahina-hinalang mataas na sahod.
Ang walang tigil na pangungulit ni Derice at ang mga pagkakamali sa kanyang mga ulat, lahat ay tila idinisenyo upang gawin siyang mukhang walang kakayahan o pabaya. Hindi lang ito simpleng inggit mula kay Derice, ito ay bahagi ng isang mas malaki at mas malamig na plano. Ipinikit ni Belle ang kanyang mga mata, sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Kaya pala, ang lalaking tila kanyang tagapagligtas, ang nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay siya pala ang naghuhukay ng kanyang libingan. Ang kabalintunaan ay napakalupit. Malamang ay inirecord siya nito mula pa sa simula, alam ang kanyang mahirap na sitwasyon. Ngunit bakit? Ano ang mapapala niya sa pagsira sa kanya? Lumipad ang kanyang isip kay Rafai. Ang kanyang malamig na mga mata. Ang kanyang akusasyon. Naniwala ito. Naniwala itong siya ay isang manloloko, isang mapanlinlang na manggagamit. At ngayon, ito. Malapit na siyang akusahan ng isang bagay na maseryoso, isang bagay na kayang sirain ang kanyang buhay ng tuluyan. Na-imagine niya ang headline, bagong empleyado ng Alcantara Group, nahuli sa data leak scandal. Malulungkot ang kanyang ina. Ang kanyang buong mundo ay guguho. Galit, mainit at matindi, ang sumiklab sa kanyang mga ugat, panandaliang nilalamon ang takot at desperasyon. Paano nila nagawa iyon? Paano nila nilalaro ang kanyang buhay, ang buhay ng kanyang ina, para sa kanilang sariling baluktot na agenda? Hindi siya basta piyesa na isasakripisyo. Siya ay si Isabel Reyes, isang babaeng lumalaban para sa kanyang pamilya, kumakapit sa bawat huling piraso ng kanyang dignidad. Ngunit ano ang magagawa niya? Isa lamang siyang mahirap na babae mula sa Tondo, isang bagong hired na administrative assistant, laban sa makapangyarihang tao sa isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Attorney Victor Ramirez. Siya ay isang legal counsel. Alam niya ang sistema. Madali niya siyang mailibing. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang kilalang numero ng ospital. Enna Reyes, lumalala po ang kondisyon ng inyong ina. Kailangan po namin ang inyong pahintulot para sa emergency surgery bukas ng umaga. Pakipunta po agad sa billing office. Ang mensahe ay parang suntok sa sikmura. Ang operasyon. Mama Esther. Ito ang kanyang prioridad. Ang frame-up, ang mga kasinungalingan, ang kawalan ng katarungan, lahat ay naglaho sa likod ng agarang, nakakatakot na katotohanan na ang buhay ng kanyang ina ay nasa bingit ng kamatayan. Ang perang nakuha niya mula sa gabing iyon, ang 1,000,000 piso, ay naideposito na para sa paunang bayad sa ospital at mga gamot, ngunit hindi ito sapat para sa komplikado at emergency na operasyon. Kakapadala lang ng ospital ng updated na pagtatantya ng gastos, isang halaga na nagpatuliro sa kanya. Tiningnan niyang muli ang screen ng kanyang laptop. Ang video. Ang anonymous na mensahe. Attorney Victor. Lahat ay isang desperadong laro. At siya ay natatalo. Isinara ni Belle ang kanyang laptop nang may buntong hininga ng pagkatalo. Ang bigat ng mundo ay nakapatong sa kanyang balikat. Mayroon siyang ebidensya ng frame-up, ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Isang mahirap na babae na may questionableng nakaraan laban sa isang makapangyarihang abogado. At kahit maniwala sila, magiging sapat ba ito para iligtas ang kanyang ina? Napako ang kanyang tingin sa lumang rosaryo ng kanyang ina na nakasabit sa tabi ng kama. Kinuha niya ito, ang kanyang mga daliri ay humawak sa makinis na butil. Umakyat ang luha sa kanyang mga mata, mainit at hindi mapigilan. Nagsakripisyo siya ng sobra. Nagtiis siya ng napakaraming kahihiyan. Lahat ba ito ay walang kabuluhan? Mama, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iyak. Kailangan kong iligtas ka. Ano man ang mangyari. Huminga siya ng malalim, nanginginig. May isa lang na tao na maaaring makinig, isang tao na may kapangyarihan na pigilan ito, kahit pa kinasusuklaman siya nito. Si Rafael Alcantara. Nakita niya ang isang bahid ng pagdududa sa mga mata nito kanina nang ipakita niya ang kanyang pruweba ng pekeng ulat. Marahil lang, hindi siya ganap na bulag sa kanyang pagkiling. Nanginginig ang mga kamay ni Belle habang inaabot ang kanyang telepono. Nag-aalangan siya, ang kanyang daliri ay nakabitin sa direktang numero ng opisina ni Rafai, isang numero na kakakuha lang niya mula sa company directory. Ang kanyang dignidad ay sumisigaw na huminto, na huwag humingi ng tulong mula sa lalaking bumili sa kanyang katawan at pagkatapos ay hinamak ang kanyang kaluluwa.
Ngunit ang hirap na paghinga ni Mama Esther ay umalingaw sa kanyang mga tainga. Hindi maililigtas ng dignidad ang kanyang ina. Tanging ang pagkilos lamang ang makakagawa. Pinindot niya ang tawag. Tumulog ang telepono ng minsan, 2 beses at pagkatapos, isang malamig, otomatikong boses ang sumagot, "The number you have dialed is currently unavailable. Please try again later." Dahan-dahang nalaglag ang kamay ni Belle, at nahulog ang telepono mula sa kanyang pagkakawak. Ang kanyang huling pag-asa ay nagkadurog-durog. Hindi siya sinasagot. Hindi siya sasagutin. Hindi siya kailanman paniniwalaan nito. At ngayon, siya ay nag-iisa, nakulong, habang ang buhay ng kanyang ina ay nakasabit sa bingit ng kamatayan. Lahat ay tuluyan ng nawala. Ang larawan ni Isabel Reyes, na tahimik na nakaupo sa cubicle nito, ay nanatili sa screen ng surveillance system sa opisina ni Rafael Alcantara. Naalala niya ang kanyang pagtataka nang ilabas ni Belle ang kanyang mga pruweba, ang mga screenshot at timestamps, na nagpapatunay na hindi siya ang may kagagawa ng mga pagkakamali sa report. Nagpatindi iyon sa kanyang pagdududa, hindi lang kay Belle, kundi maging kay Therese at, higit sa lahat, kay Atty. Victor Ramirez. Para sa isang tao na kilala niya bilang metikuloso at mapanuri, ang pagiging masyadong sabik ni Atty. Victor sa paghahanap ng mga pagkakamali at ang pagiging mabilis nitong umaksyon ay tila napansin na ni Rafael. Lumakas ang kanyang kutob na may mas malalim pa sa likod ng mga pangyayari. Ang pagiging mabait ni Victor kay Belle, na sinundan ng biglang alok ng trabaho matapos ang panayam, ay nagpatindi sa kanyang paghihinala. May koneksyon ba ito sa sinabi ni Elena Sanchez tungkol kay Aling Esther? Agad na pinatawag ni Rafi ang head ng AG Department. "Gusto kong ipacheck ang lahat ng system logs at access history ng lahat ng empleyado sa Administrative Department, lalo na kay Atty. Victor Ramirez, anya, habang ang screen ng surveillance ay nakatutok pa rin kay Belle. Suriin niyo ang lahat ng transaksyon sa network, maging ang mga lumang archive. Hanapin niyo ang anumang irregularities o unauthorized access sa loob ng nakaraang buwan." Nagtaka ang head ng AT, ngunit sumunod. "Bakit po, Sir Rafael? May hinala po ba kayo ng data breach?" "Hindi ko pa alam. Pero may kutob ako na may gumagamit ng sistema para sa sarili nilang benepisyo. Gusto kong malaman kung sino at bakit," matigas na sagot ni Rafael. "At gawin niyo ito ng tahimik. Walang dapat makaalam." Lumipas ang ilang araw. Dumating ang report ng AT, nakita ni Rafi ang maraming red flags. May mga kakaibang network activities na naganap sa loob ng kumpanya, lalo na sa mga oras na walang pasok. May mga file na na-access at binago ng hindi otorisado. At ang address na pinanggalingan ng mga gawain na ito ay paulit-ulit na tumuturo sa isang partikular na opisina, ang opisina ni Atty. Victor Ramirez. Nakita rin niya ang ilang kaduda-dudang transaksyong pinansyal na konektado sa mga offshore accounts na may kinalaman sa Atty. Victor. Hindi ito direktang nakakaugnay sa Alcantara Group, ngunit nagpapahiwatig ng mga lihim na gawain sa labas ng kumpanya. Lumabas din ang mga lumang ulat tungkol sa dating mga kaso ng internal sabotage sa kumpanya ilang taon na ang nakalipas, mga kasong tila mabilis na nalutas, ngunit may mga suspect na biglang nawala sa sirkulasyon, at ang nag-imbestiga sa mga ito ay si Atty. Victor. Ang matinding pagpaparusa na sinabi nito ay tila lumalabas na pinalaki lang. Nag-replay sa isipan ni Rafi ang pagkasabik ni Victor na, turuan ng leksyon, ang mga taong nagtatangkang sirain ang integridad ng kumpanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon, maliban sa tila isang nagtatagong kasiyahan. Ang bilis din ng pag-ayos ni Victor ng posisyon para kay Belle, na para bang gusto niya itong ilagay sa isang posisyon kung saan madali itong mamanipula. Hindi ito basta kusa lang, bulong ni Rafi. May mas malalim pa rito. Napagdesisyonan ni Rafi na kailangan niya ng direktang ebidensya. Kung si Victor ang nagmamanipula, kailangan niyang marinig ito mula mismo sa kanya. Kinontak niya ang isang pribadong investigator, at lihim na nagpakabit ng listening device sa opisina ni Atty. Victor. Sinabi niya na para ito sa security audit at nagbigay ng mga peking rason. Makalipas ang 2 araw, habang abala si Rafi sa pagrerepaso ng mga documents, nakarinig siya ng ingay mula sa kanyang monitor. Ang listening device ay aktibo na. Naririnig niya ang mga tunog mula sa opisina ni Victor. Ang tunog ng mga papel na ginagalaw, ang tunog ng keyboard.
At pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Victor. Siya ay nasa isang tawag. Nakuha ko na ang files, ani Victor, bahagyang bumaba ang boses. Mas magiging malaki ang gulo kapag lumabas ito. Siguradong guguho ang lahat. Kumunot ang noo ni Rafai. Anong files? Anong gulo? Hindi. Hindi pa natin pwedeng gawin yan. Kailangan ko pa ng mas maraming ebidensya, patuloy ni Victor. Masyadong mapanganib ang babaeng iyan. Masyado siyang matigas ang ulo. At ang kanyang ina masyado siyang malapit sa katotohanan. Biglang nanindig ang balahibo ni Rafai. Ang kanyang ina. Aling Esther. Dapat mawala ang babaeng yan, matigas at puno ng pagkamuhi ang boses ni Victor. Masyado siyang malapit sa katotohanan tulad ng kanyang ina. Tumindig si Rafai. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang katotohanan. Ano ang kinalaman ng ina ni Belle sa katotohanan na ito? Patuloy si Victor sa kanyang tawag. Gagawin ko na. Isang malaking data leak sa susunod na linggo. Sisiguraduhin kong sa kanya lahat ng sisi. Walang makakapagtanggol sa kanya. Ang lahat ng ebidensya ay ituturo sa kanya. Walang makakakita sa totoo. Ang kanyang hininga ay huminto. Isang malaking data leak. At si Belle ang sisisihin. Ang mga mata ni Rafi ay nanlilisik sa galit. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa isang babae na desperado. Ito ay isang mas malaki at mas madilim na plano. Ito ay isang balak na sirain ang buhay ni Belle upang itago ang isang lihim na konektado sa kanyang ina, Aling Esther. Ang ina na nagligtas ng kanyang buhay. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng hinala, ang lahat ng bahid ng pagkalito ay naglaho. Pinalitan ito ng purong galit at matinding pagsisisi. Naalala niya ang mga luha sa mata ni Belle nang umalis ito sa opisina niya, ang kanyang pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Naging bulag siya. Nagpauto siya sa kanyang sariling pagkamapagpaniwala at sa pagmamanipula ni Victor. Hindi si Belle ang oportunista. Si Victor. Narinig niya ang tunog ng pag-disconnect ng tawag ni Victor. Nanatili si Rafai na nakatayo, hindi makagalaw. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nag-ugnay. Ang sakit na naramdaman niya mula sa nakaraan, ang pakiramdam na pinagsamantalahan, ay biglang bumalik, ngunit ngayon, siya ang naging kasangkapan sa pagpinsala ng isang inosenteng tao. Ang kanyang ama. Ang utang na loob. Ang kasaysayan. At si Belle, isang inosenteng anak, ang magiging biktima. Hindi niya ito hahayaan. Hindi niya hahayaang sirain ni Victor ang buhay ni Belle at ang legacy ng kanyang ama. Ang tawag mula sa Human Resources ay nagdulot ng lamig sa buong katawan ni Isabel Belle Reyes. Emna Reyes, kailangan po kayong pumunta sa conference room sa lalong madaling panahon. Urgent po. Ang kanyang huling pag-asa ay tila naglaho na. Ito na yata yon. Ang banta sa anonymous email ay nagkatotoo. Ang gawa-gawang kaso ng data leak. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang naglalakad patungo sa conference room. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Alam ba nila? Alam ba ng mga tao sa paligid niya ang nangyayari? Pinilit niyang manatiling tuwid ang kanyang likod, kahit na ang kanyang puso ay tila sasabog. Pagpasok niya sa silid, bumigat ang hangin. Naroon si Attorney Victor Ramirez, nakaupo sa gitna ng mesa, may ngisi sa kanyang labi na tila tagumpay. Kasama niya ang head ng EA department at dalawang iba pang opisyal ng kumpanya, lahat ay nakatingin sa kanya ng may malamig na ekspresyon. Walang init sa kanilang mga mata. Walang pag-aalinlangan. Walang awa. Emna Reyes, salamat at nakarating ka, ani Atty. Victor, ang boses ay tila banayad ngunit may bahid ng panunuya. Mayroon kaming seryosong bagay na kailangan nating pag-usapan. Hindi siya pinaupo. Naramdaman ni Belle na nakatayo siya sa gitna ng isang arena, handa ng kainin ng mga leon. Nakatanggap kami ng ulat mula sa EA department, sabi ng EC head, ang boses ay mekanikal, tila nagbabasa lamang ng isang script. Mayroong malawakang data leak na nangyari sa confidential files ng kumpanya. At ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iyo, Emna Reyes. Naramdaman ni Belle ang lahat ng dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Nag-flash sa kanyang isipan ang video na nakita niya sa anonymous email. Ang anino ng figura na nagmamanipula sa kanyang computer. Ang pangalan ni Atty.
Victor. Hindi po totoo yan. Mariing tanggi ni Belle, lumakas ang kanyang boses. Mayroong nag-frame sa akin. Mayroon akong ebidensya na hindi ako ang gumawa niyan. May video ako na nagpapakita na may ibang nag-access sa aking computer matapos ang oras ng trabaho. Napakagatlabi si Atty. Victor na para bang naiinis sa kanyang pagtanggi. Ngunit mabilis itong nakabawi. Emma Reyes, naiintindihan namin ang iyong pagtanggi. Ngunit ang aming AT team ay napakakompetente. Ang lahat ng digital footprint at log activity ay konektado sa iyong account. Ang video na sinasabi mo marahil ay gawa-gawa lamang upang iligaw kami. May mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Hindi po. Hindi ako ang gumawa niyan. Alam niyo po iyan, Atty. Ramirez, sumigaw si Belle, nagbabanta ang kanyang mga mata. Diretsahan niyang tiningnan si Victor, umaasang may makikita siyang bahid ng takot o pagkagulat. Ngunit wala. Tanging pagkamuhi at tagumpay lamang. Emma Reyes, ikinalulungkot naming sabihin ito, sabi ng ET head, pinutol ang kanyang pagsasalita. Ngunit batay sa mga ebidensya, ang Alcantara Group ay walang ibang opsyon, kundi ang agarang itigil ang iyong serbisyo. Epektibo po ngayon. Lumipad ang kanyang paningin sa bintana, sa labas ng conference room. Doon, sa kanyang labis na pagkabigla, nakita niya si Rafael Alcantara. Nakatayo ito sa kabilang panig ng salamin, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Walang galit. Walang pag-unawa. Walang anumang emosyon na magbibigay ng pag-asa kay Belle. Ang mga mata nito ay tila nagpapahiwatig na naniniwala ito sa mga akusasyon laban sa kanya. Tila siya ay isang pelikula lamang na pinapanood nito, hindi isang taong nagdurusa. Isang matinding kirot ang tumama sa puso ni Belle. Si Rafael. Alam niya ang totoo. May nakita siya noon sa mga mata nito nang ipakita niya ang pruweba ng unang frame-up. Pero ngayon wala na. Walang pag-asa. Ibig sabihin, hindi siya nito pinaniwalaan. Ang lalaking bumili sa kanyang katawan, ang lalaking nakakakilala sa kanyang desperasyon, ay naniniwala sa kasinungalingan. Muli siyang pinagtaksilan. Hindi na siya nag-abalang magsalita. Tumalikod siya, ang kanyang likod ay matigas, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Lumabas siya ng conference room, iniwan ang lahat ng kahihiyan at pagkabigo sa likod niya. Hindi niya nilingon si Rafael. Walang silbi. Ang lahat ay tapos na. Tumakbo si Belle palabas ng gusali, hindi alintana ang mga nagtatakang tingin. Ang kanyang isipan ay isa na lamang malaking kaguluhan. Data leak. Tanggal. Walang trabaho. Walang pera. At si Mama Esther. Nang makarating siya sa ospital, halos hindi na siya makahinga. Ang mga nurse sa desk ay nakatingin sa kanya ng may awa. Emma Reyes, sabi ng nurse, mahina ang boses. Si Aling Esther po lumalala ang kanyang kondisyon. Kailangan na po ng emergency surgery. Agad-agad. Ano? Tanong ni Belle, halos hindi makapagsalita. Kanina po, stable pa siya. Nagkaroon po siya ng biglaang komplikasyon, Emma Reyes. Kailangan na po namin siyang ioperahan, ngayon na mismo, kung gusto nating mailigtas ang kanyang buhay, paliwanag ng nurse, ang boses ay seryoso. Pero napakalaki po ng gastos. Hindi po sakop ng paunang bayad ninyo. Kailangan po natin ng humigit kumulang 3 milyong piso para sa operasyon at aftercare. Kailangan po ang paunang bayad para masimulan ang operasyon. 3 milyong piso. 3 milyon. Ito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang 1 milyong nakuha niya noon ay wala na. Ubos na sa mga gamot at paunang bayad. At ngayon, 3 milyon. Saan siya kukuha? Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pwedeng puntahan. Wala na. Naramdaman niya ang kanyang mga kamay na nanginginig. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang pangalan lang ang nasa kanyang isipan. Rafael Alcantara. Siya lang ang may kapangyarihan. Siya lang ang makakatulong. Dinyal niya ang numero ng opisina ni Rafael, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. 1 ring. 2 ring. 3 ring. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sana sagutin niya, bulong ni Belle, habang ang kanyang luha ay bumabagsak sa screen ng telepono. Ngunit ang tanging narinig niya ay isang malamig, automatikong boses, "The number you have dialed is currently unavailable."
Please try again later. Nanginig ang buong katawan ni Belle. Paulit-ulit siyang nagdial, paulit-ulit na yon ang kanyang narinig. Hindi sumasagot. Hindi siya sinasagot. Binabaliwala siya. Hindi ito maaaring bulong niya, habang ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Nahulog ito sa sahig, ang screen ay nag-flash bago namatay. Ang kanyang mata ay lumipad sa paunawa ng pagtanggal niya sa trabaho, na nakakalat sa sahig, at sa tabi nito, ang bill ng ospital na tila isang napakalaking halaga. Walang trabaho. Walang pera. Walang magawa. Walang pag-asa. Lumapit siya sa kanyang ina, na ngayon ay hinihingal na at may mga tubong nakakabit sa kanyang bibig. Ang tunog ng kanyang paghinga ay parang isang mahinang kaluskos, na tila anumang oras ay hihinto na. Mama, bulong niya, lumuhod sa tabi ng kama ng ina, ang kanyang ulo ay nakayuko. Humagulgol siya, ang kanyang balikat ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang laban, ang lahat ng kanyang pagtitiis ay tila walang kabuluhan. Ang kanyang ina, na mahal niya, ay unti-unting lumalayo. At wala siyang magawa. Wala siyang magawa kundi ang umiyak, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Siya ay tuluyan ng nabigo. Lahat ay nawala. Ang tunog ng telepono ni Rafael Alcantara ay muling umalinggaw sa kanyang opisina, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa pinakabagong ulat mula sa A-Department, isang kumpletong timeline ng data leak, at ang lahat ng peking ebidensya na itinuro kay Isabel Reyes. Ito ang patunay ng kanyang mga hinala sa nagdaang araw, ngunit ang nakita niya ay mas malala pa sa kanyang inakala. Ang pangalan ni Atty. Victor Ramirez ay paulit-ulit na lumalabas, nakakaugnay sa bawat galaw, sa bawat manipulasyon. Hindi pa nga natatapos ang kanyang galit at pagsisisi nang makatanggap siya ng tawag mula kay Emma Santiago, ang kanyang sekretarya. Sir Rafael, tumawag po ang ospital. Lumala na po ang kondisyon ni Aling Esther Reyes. Kailangan na po ng emergency operation. Agad-agad. Biglang bumigat ang kanyang puso. Hindi na ito simpleng labanan sa negosyo. Ito ay buhay. Buhay ng ina ng babaeng pinagkamalan niyang masama. Buhay ng ina ng taong nagligtas sa kanya. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng galit niya kay Belle, ay tila nalusaw na parang hamog sa sikat ng araw. Pinalitan ito ng matinding pagmamadali at isang naglalagablab na determinasyong itama ang lahat. Agad na pinatawag ni Rafi ang isang emergency meeting. Hindi na lang basta sa EUA, pati ang buong board ng Alcantara Group kasama si Atty. Victor Ramirez ay kinailangan niyang ipatawag. Ang tensyon sa conference room ay nakakapanindig balahibo. Tinignan ni Rafi si Victor, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, may kalmadong ngisi sa labi, tila nagtataka kung bakit siya naroon. Hindi nito alam na natuklasan na ni Rafi ang lahat. Salamat sa inyong pagdalo sa biglaang pulong na ito, simula ni Rafi, ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng nakatagong galit. Mayroon tayong seryosong issue na kailangan nating tugunan. Inilapag niya sa mesa ang makapal na folder. Nitong mga nakaraang araw, may lumabas na ulat tungkol sa isang data leak na tila iniugnay sa isa nating bagong empleyado, si Emma Isabel Reyes. Tiningnan ni Atty. Victor si Rafael, may tila pagmamataas sa kanyang mga mata. Sir Rafael, akala ko ay naresolba na natin ang isyong ito. Si Emma Reyes ay tinanggal na sa serbisyo dahil sa sapat na ebidensya. Sapat na ebidensya, attorney? Tanong ni Rafael, itinaas ang kanyang kilay. O sapat na ebidensya para ikubli ang tunay na nagkasala. Nagulat ang board members. Nagsimula ng magbulungan. Ngunit si Victor ay nanatiling kalmado, tila handa sa anumang atake. Mayroon akong report mula sa A-Department, patuloy ni Rafael, inilabas ang mga kopya ng ulat ng AT at ipinamahagi sa board. Ang report na ito ay detalyadong nagpapaliwanag kung paano ang data leak na ito ay sadyang idinisenyo. At kung paano ang mga digital footprints ay inilipat sa account ni Emma Reyes. Nagsimulang kumunot ang noo ni Victor. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng mesa. Bukod pa rito, patuloy ni Rafi, ang kanyang boses ay mas nagiging matigas, mayroon din tayong recording ng isang pag-uusap. Isang pag-uusap na nagbubunyag ng mas malalim na motibo sa likod ng lahat ng ito. Pindot ni Rafi sa remote. Nagplay ang recording mula sa speaker sa gitna ng mesa. Ang boses ni Atty.
Victor ang umalingangbaw sa buong silid, malinaw at nakakakilabot. Dapat mawala ang babaeng yan. Masyado siyang malapit sa katotohanan tulad ng kanyang ina. Gagawin ko na. Isang malaking data leak sa susunod na linggo. Sisiguraduhin kong sa kanya lahat ng sisi. Walang makakapagtanggol sa kanya. Ang lahat ng ebidensya ay ituturo sa kanya. Walang makakakita sa totoo. Namutla si Atty. Victor. Ang kanyang mukha ay nagulantang. Hindi siya makapaniwala na narinig iyon. Atty. Ramirez, ani Rafi, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghamak. Mayroon ka bang gustong sabihin sa board tungkol dito? Nagsimulang manlumo si Victor. Pilit pa rin siyang nagpapakalma, ngunit ang pawis ay lumalabas na sa kanyang noo. Sir Rafael, may nag-edit lamang ng recording na yan. Isang paninira yan. Edit, tanong ni Rafi, may sarkasmo sa kanyang boses. Kung ganoon, bakit mo tinanggal si Eme Reyes nang walang abiso, gayong may ebidensya siya na hindi siya ang may kasalanan? Bakit patuloy mong sinisiraan ang kanyang pangalan? Walang makasagot si Victor. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Wala na siyang lusot. Ang totoo, Atty. Ramirez, patuloy ni Rafi, tumayo at lumapit sa kanya, hindi lang ito tungkol sa isang data leak. Ito ay tungkol sa isang lihim na matagal mo nang tinatago. Isang lihim na konektado sa pamilya Alcantara at sa ina ni Eme Reyes, si Aling Esther. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Elena Sanchez, may hawak na isang lumang kahon. May kasama siyang 2 security guards. Ang board members ay nagulat. Rafi, anak. Narito na ang mga papeles na kailangan mo, ani Lena, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Nilapag niya ang kahon sa mesa. Lena, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Victor, tila natatakot. Ang katotohanan, Atty. Ramirez, tugon ni Lena, direktang tiningnan si Victor. Ang katotohanan na matagal mo nang tinatago. Kinuha ni Lena mula sa kahon ang isang kupas na lumang diary at isang stack ng mga dokumento. Ang diary na ito ay pag-aari ng iyong ama, Rafi, si Don Alcantara, ani Lena. At ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na si Aling Esther Reyes, ang ina ni Isabel, ay hindi lamang basta naghiwalay ng landas sa iyong ama. Siya ang isa sa mga unang tumulong sa iyong ama na itatag ang Alcantara Group. Hindi lamang siya nagbigay ng dugo para sa iyo, Rafi. Siya ay isang kaibigan at kasosyo ng iyong ama sa simula pa lang. Ang kanyang kontribusyon ay napakalaki, ngunit hindi ito naitala ng maayos. At nang lumaki ang kumpanya, unti-unti siyang nawala sa larawan. Hindi sinasadya ng iyong ama, ngunit nangyari. May utang na loob siya kay Aling Esther, at nangako siyang babayaran niya yon. Inilapag ni Lena ang isang kopya ng isang lumang kontrata at mga financial statements na tila sadyang itinago. Atty. Ramirez, ikaw ang legal counsel ng pamilya noon pa. Alam mo ang lahat ng ito. Ikaw ang nagtago ng mga dokumentong ito. At ikaw ang nagtulak kay Don Alcantara na itago ang katotohanan upang maiwasan ang gulo sa mga shareholders. Ang lahat ng miyembro ng board ay nagulat. Ang mga mata ni Rafi ay nanlilisik sa galit. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang hinala, ay biglang nagkaroon ng kumpletong linaw. Ang kanyang ama ay may kasaysayan kay Aling Esther. At si Victor ang nagtago nito, ginamit ang kanyang posisyon para manipulahin ang lahat. At dahil sa pagmamanipula ni Victor, nagawa niyang saktan ang anak ng babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Nang malaman mong bumalik si Isabel sa buhay natin, lalo na nang kailanganin niya ng pera para sa kanyang ina, sinubukan mong gamitin ang sitwasyon, sabi ni Lena kay Victor, hindi na tinag. Para siguraduhin na hindi niya kailanman matutuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang ina at sa pamilya Alcantara. At para manatili ka sa iyong posisyon nang hindi nababago ang status quo. Ikaw ang nag-set up ng gabi na yon, hindi ba? Ikaw ang nag-ayos ng pagtatagpo ni Rafi at Belle, sinigurado na sila ay nasa kompromisong sitwasyon para masira ang imahe ni Belle at lalo siyang itulak palayo. Napanindig ang balahibo ni Rafi. Ang gabi na yon, hindi aksidente. Hindi pagkataon. Ito ay sadyang idinisenyo. Si Victor ang nagplano. Naramdaman ni Rafi ang kanyang mundo na gumuho. Ang kahihiyan at pagsisisi ay bumalot sa kanya. Lahat ng kanyang pagdududa, ang kanyang mga akusasyon kay Belle, ay pawang kasinungalingan lamang. Isang gawa-gawang laro ni Victor. Lumapit si Rafi kay Victor, matigas ang panga.
Attorney Ramirez, huli ka na. Wala ka nang kawala. Ang Alcantara Group ay hindi magpapahintulot ng ganitong uri ng katiwalian. Inutusan ni Rafi ang security na arestuhin si Victor Ramirez. Nagprotesta si Victor, ngunit wala na siyang magawa. Ang board ay nasa isang kaguluhan. Ngunit para kay Rafi, ang lahat ay tila nawala ang saysay. Si Belle, ang inosenteng babae. Ang kanyang ina. Ang sakit na idinulot niya. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagiging bulag, sa kanyang pagiging madaling maniwala sa pagmamanipula. Lumabas si Rafi sa conference room, ang kanyang isip ay gulong-gulo, ang puso ay puno ng matinding pagsisisi. Kailangan niya si Bella. Kailangan niyang iligtas si Aling Esther. Kailangan niyang itama ang lahat. Belle, patawarin mo ako, bulong niya, tumakbo patungo sa elevator, determinadong hanapin ang babaeng labis niyang nasaktan. Rafael Alcantara. Humahangos na binuksan ni Rafael Alcantara ang pinto ng ospital. Ang mga ilaw na puting-puti at ang amoy ng disinfectant ay lalong nagpakaba sa kanya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Dire-diretso siya sa information desk, ang puso ay kumakabog ng malakas. Si Aling Esther Reyes po. O ang anak niya, si Isabel Reyes, halos pasigaw niyang tanong, ang kanyang boses ay nanginginig. Tinuro ng nurse ang isang sulok ng waiting area. Doon, nakita ni Rafi si Belle. Nakaupo ito sa isang plastik na upuan, nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad, at ang kanyang maliliit na katawan ay tila nasisira. Ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga daliri. Ang telepono nito, na may basag na screen, ay nakakalat sa sahig. Isang matinding kirot ang dumaloy sa dibdib ni Rafi. Ito ang bunga ng kanyang pagkabulag. Ang lahat ng sakit na idinulot niya. Nilapitan niya si Belle dahan-dahan. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa babaeng labis niyang nasaktan. Sa kanyang paglapit, narinig niya ang mahinang umbol ni Belle, puno ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Lumuhod si Rafi sa harap ni Belle. Belle, pabulong niyang tawag, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Tinignan ni Belle si Rafi, ang kanyang mga mata ay pula at maga. Walang anumang emosyon doon kundi purong lungkot. Hindi nito pinansin ang kanyang presensya, tila hindi siya nakikita. Emma Reyes, tawag ng isang nurse. Nakausap na po namin ang doktor. Kailangan po ng agarang desisyon para sa operasyon. Hindi na po kami makapaghintay. Pakiasikaso ang lahat ng bayarin, sa akin ilagay ang lahat ng gastos, matigas na sabi ni Rafi sa nurse, hindi nililingon ito. Lahat ng kailangan, babayaran ko. Kailangan nating iligtas ang kanyang ina. Nagulat ang nurse. Tiningnan nito si Belle, pagkatapos ay si Rafi, na may bahid ng pagtataka. Sir, ang operasyon po ay napakalaki ng halaga, simula ng nurse. Gawin niyo ang kailangan niyong gawin. Ihandan niyo ang lahat. Bilisan niyo, pagputol ni Rafi, ang kanyang boses ay may otoridad. Tumayo siya, pumunta sa billing section, at agad na inayos ang lahat. Isabel Belle Reyes. Naramdaman ni Belle ang isang bahagyang ginhawa nang marinig ang mga salita ni Rafi. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay nabawasan ng kaunti, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Si Rafi. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa napakiramdam niya ay wala na siyang lakas? Pagbalik ni Rafi, lumuhod ito muli sa kanyang harapan. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, paghihirap at pagsisisi. Hindi ito ang malamig na na nakilala niya. Ito ay isang lalaking durog. Belle, anya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Naging bulag ako. Naniwala ako sa mga kasinungalingan. Naging biktima ako ng pagmamanipula ni Victor. Tiningnan ni Belle si Rafi. Ang sakit sa kanyang puso ay labis. Ang gabing iyon, ang panayam, ang pagtanggal sa kanya sa trabaho, ang bawat araw ng kahihiyan. Ang lahat ay bumabalik. Hindi madaling kalimutan. Hindi madaling patawarin. Hindi ko kayo maintindihan, Sir Rafael, malamig na sabi ni Belle, ang kanyang boses ay walang emosyon. Matapos ang lahat, ngayon kayo magpapakita ng ganito. Akala ko ba isa akong oportunista? Akala ko ba sinisira ko ang kumpanya ninyo? Bakit ngayon pa? Alam ko.
Alam kong hindi sapat ang mga salita, ani Rafay, lumuhod pa rin. Pero kailangan mong malaman ang totoo, Belle. Si Attorney Victor ang nagplano ng lahat. Siya ang nag-set up ng gabing iyon. Pareho tayong biktima ng kanyang plano. Ginawa niya iyon para ilayo ka sa akin, para itago ang lihim ng iyong ina at ng aking ama. Nagkwento si Rafi, bawat salita ay puno ng matinding pagsisisi at paghihirap. Inilabas niya ang lahat ng katotohanan, ang pagmamanipula ni Victor, ang ebidensya mula sa at ang lahat ng narinig niya mula kay Lena tungkol sa ugnayan ni Aling Esther at Don Alcantara. Ang paglalarawan ni Rafi sa mga lihim na dokumento, ang pagkakakilanlan ng kanyang ina bilang kasosyo ng ama nito sa simula ng Alcantara Group, at ang mga utang na loob na hindi nabayaran, ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Belle. Hindi lamang siya biktima ng kasinungalingan, kundi ng isang mahabang kasaysayan na sadyang itinago sa kanya. Ang aking ama ay may malaking utang na loob sa iyong ina, Belle. At ginamit ni Victor ang lahat ng ito para manatili sa kanyang posisyon. Nagpatawag ako ng board meeting at inilabas ko ang lahat ng ebidensya. Si Victor ay inaresto na, paliwanag ni Rafay. Pero hindi ito sapat para burahin ang sakit na idinulot ko sa iyo. Hindi sapat para humingi ng tawad. Ang mga luha ay muling umakyat sa mga mata ni Belle. Hindi ito luha ng lungkot, kundi ng pagkagulat at unti-unting pag-unawa. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkalito, ay biglang nagkaroon ng paliwanag. Siya ay hindi lamang isang biktima. Siya ay anak ng isang babaeng may malaking papel sa kasaysayan ng pamilya Alcantara. Tiningnan niya si Rafay, na ngayon ay nakayuko, ang kanyang balikat ay nanginginig. Ang kanyang paghihirap ay totoo. Ang kanyang pagsisisi ay totoo. Sa kanyang mga mata, nakita ni Belle ang isang lalaking durog ng kanyang pagkakamali, isang lalaking handang ibigay ang lahat para itama ang mali. Ang galit sa puso ni Belle ay unti-unting nabawasan. Pinalitan ito ng isang uri ng pag-unawa. Kung siya ay biktima, si Rafay din naalala niya ang kanyang sariling sakit sa pagkawala ng kanyang ama, ang kanyang sariling pakikipaglaban. At si Rafay, na mayaman, ay may sariling mga pasanin at trauma. Dahan-dahang itinaas ni Belle ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Rafay. Tumayo ka, Sir Rafael, mahina niyang sabi. Nagulat si Rafay. Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagtanong. Hindi madali ang magpatawad, patuloy ni Belle, ang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng lakas. Ang sakit ay nananatili. Pero alam kong hindi mo sinasadya. At ang mama ko siya ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Hindi niya sinabi ang salitang si pinapatawad kita ng direkta. Ngunit sa kanyang pagtingin, sa kanyang pagpindot, naramdaman ni Rafay ang isang bahagyang paglambot. Ito ay isang simula. Biglang may lumapit sa kanila. Si Deriz Alcantara, kasama si Lena Sanchez. Ang mukha ni Deriz ay maputla, ang mga mata ay namumula. Tila galing siya sa iyak. Belle. Rafay, simula ni Deriz, ang kanyang boses ay nanginginig. Ikinalulungkot ko ang lahat. Naging bulag ako sa inggit at sa pagmamanipula ni Atty. Victor. Gusto ko lang kay Rafay pero hindi ko dapat sinaktan ang isang inosenteng tao. Ginagamit lang ako ni Victor. Patawarin mo ako, Belle. Patawarin mo ako, Rafay. Napakagatlabi si Belle. Ang mga salita ni Deriz ay tapat. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Matapos ang lahat ng naranasan niya sa mga kamay ni Victor, hindi niya maintindihan ang pagiging tapat na ito. Tumingin si Belle kay Rafay. Tumango si Rafay, tila sinasabi na kailangan nilang magpatawad. Deriz, ani Belle, huminga ng malalim. Naiintindihan ko. Hindi madali ang masaktan. Sana matuto ka mula dito. At sana magsimula tayo muli. Niyakap ni Deriz si Belle, umiiyak. Ito ay isang yakap na puno ng pagsisisi at pag-asa. Rafay Alcantara. Kinuha ni Rafay ang kamay ni Belle. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ay isang sandali ng paglaya. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyad. Ang lahat ng sakit ay nagsisimulang humilom. Ngunit alam niyang mahaba pa ang proseso ng pagpapatawad at paggaling. Maya-maya, lumabas ang doktor. Successful po ang operasyon ni Aling Esther Reyes, anya, nakangiti. Ligtas na po siya. Pero kailangan pa rin niya ng intensive care. Napabuntong hininga si Belle. Ang luha ay muling bumagsak sa kanyang mga mata, ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan at pasasalamat.
Niyakap niya si Rafay, at sa yakap na yon, tanging ang kanilang mga puso ang nag-uusap. Pumasok si Rafi at Belle sa recovery room. Nakita nila si Aling Esther, na ngayon ay tahimik ng humihinga. Ang mga linya ng sakit sa kanyang mukha ay nabawasan. Hinawakan ni Belle ang kamay ng kanyang ina. Hinawakan din ni Rafi ang kabilang kamay ni Aling Esther. Ang dalawang kamay nag-ugnay sa ibabaw ng kamay ng babaeng nagligtas sa kanila. Isang simula. Isang pagkakataon para sa ikalawang buhay. Para sa lahat. Dahan-dahang idinilat ni Aling Esther ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na nakita niya ay ang mapulang mukha ni Isabel, Belle Reyes, na nakasubsob sa kanyang kamay, mahimbing na natutulog. Ang mga balikat ni Belle ay nanginginig, tila pagod na pagod. May kirot na naramdaman si Aling Esther sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang kanyang Belle, ay tila labis na nasasaktan. Belle, mahina niyang tawag, ang kanyang boses ay nanginginig. Agad na napatingin si Belle. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niyang gising na ang kanyang ina. Isang ngiti na may bahid ng luha ang sumilay sa kanyang labi. Mama! Gising ka na, halos pasigaw na sabi ni Belle, niyakap ang kanyang ina ng mahigpit, ngunit maingat. Anak! Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Esther, hinaplos ang mukha ng anak. Nakita niya ang mga bakas ng pagod at lungkot sa mga mata ni Belle. Ayos na po ako, Mama. Ayos na po tayong lahat. Ligtas ka na po, sagot ni Belle, umiiyak sa tuwa. Salamat po sa Diyos. Nang makita ni Aling Esther ang paligid, ang malinis at komportableng silid, at ang presensya ni Rafay Alcantara na nakatayo sa isang sulok, nakatingin ng may paggalang at pagsisisi, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Rafay. Anak ni Don Alcantara, mahina niyang tanong, ang kanyang mga mata ay lumalim sa alaala. Nasaan ang iyong ama? Lumapit si Rafay. Wala na po siya, Aling Esther. Matagal na po, malungkot niyang sagot. Ngunit pinuntahan ko po kayo para humingi ng tawad. Sa lahat ng nangyari. Sa lahat ng pagkukulang ng pamilya Alcantara sa inyo. Sa lahat ng sakit na idinulot namin sa anak ninyo. Napatingin si Aling Esther kay Rafay, pagkatapos ay kay Belle. Wala kang kasalanan, anak, anya kay Rafay. Hindi mo alam. Ang aking kaibigan, si Don Alcantara, siya ay isang mabuting tao. Mayroon kaming mga pinagsamahan. Mayroon kaming mga pangarap. Doon, sa harap ni Rafi at Belle, dahan-dahang isinalaysay ni Aling Esther ang kanyang kwento. Ang kanyang pagkakaibigan kay Don Alcantara noong nagsisimula pa lamang ito, ang kanyang pagtulong sa maliit na tindahan na naging pundasyon ng Alcantara Group, ang kanilang mga pangarap para sa isang mas magandang bukas. Sinabi niya kung paano sila nagtulungan sa simula, ang kanyang kontribusyon na tila unti-unting nakalimutan. Ngayon, ang kanyang mga salita ay nagsisilbing huling selyo sa katotohanan na matagal nang itinago. Ang bawat salita ni Aling Esther ay nagpatunay sa lahat ng sinabi ni Elena Sanchez. Nakita ni Belle ang paghupa ng sakit sa mukha ni Rafay. Nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan nila, isang kapayapaan na nabuo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Makalipas ang ilang araw, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Atty. Victor Ramirez at ang mga iskandalo sa Alcantara Group ay kumalat sa lahat ng media. Ang mukha ni Belle ay nasa mga pahayagan at balita sa kaakibat ng mga akusasyon at chismis. Ang babae sa likod ng iskandalo ng Alcantara Group, ang ilang headline. Ang desperadang babae na nagdulot ng gulo sa isang marangal na pamilya. Isabel Belle Reyes. Ngunit ngayon, hindi na ako natatakot. Hindi na ako nanginginig. Kung dati ay nagtatago ako sa mga tingin at bulungan, ngayon, may paninindigan na ako. Isang umaga, inimbitahan ako ni Rafay sa isang press conference. Lumabas kami na magkasama sa harap ng napakaraming kamera at reporter. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa aking kamay, nagbibigay ng lakas. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Nagsalita si Rafay, malinaw at matatag ang kanyang boses. Ipinahayag niya ang buong katotohanan, ang pagmamanipula ni Atty. Victor Ramirez, ang pagkakaroon ng kanyang ina, si Aling Esther, sa pundasyon ng Alcantara Group, at ang lahat ng pagkakamali na nagawa ng kanyang pamilya. Ipinagtanggol niya ang aking pangalan, at nagpahayag ng kanyang matinding pagsisisi sa lahat ng pagdududa na ibinato niya sa akin. At sa harap ng lahat, ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa akin, at ang kanyang paninindigan na ipagtatanggol ako laban sa lahat ng mapanghusgang tingin.
Si Isabel Reyes ay hindi isang oportunista, matigas na sabi ni Rafael sa harap ng mga reporter. Siya ay isang marangal na babae na nagmamahal sa kanyang ina. Siya ay anak ng isang bayani. At siya ang babaeng mahal ko. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata, ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, ngumiti ako. Ang pagiging bukas ni Rafael, ang kanyang katapangan, ay nagpawi sa lahat ng sakit na aking naramdaman. Ang mga reporter ay nagulat. Ang mga tsismis ay unti-unting napalitan ng paghanga. Ang balita tungkol sa pag-aresto at paglilitis kay Atty. Victor Ramirez ay mabilis na kumalat. Humarap siya sa matinding parusa para sa kanyang mga krimen, hindi lamang sa pagmamanipula sa akin at sa kumpanya, kundi pati na rin sa iba pang mga kaso ng katiwalian na natuklasan sa proseso. Sa wakas, ang hustisya ay nakuha. Sa paggaling ni Mama Esther, nagsimula kaming mag-usap ni Elena at Rafael tungkol sa kinabukasan. Gusto kong gamitin ang aking karanasan para makatulong sa iba. Rafael, sabi ko isang araw, habang nakaupo kami sa rooftop ng kanyang opisina, tinatanaw ang syudad. Gusto kong magsimula ng isang bagay para kay Mama. Isang pundasyon na tutulong sa mga babaeng tulad ko na naghihirap, na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Isang lugar kung saan hindi sila huhusgahan. Nakangiti si Rafael. Iyan ang pinakamagandang ideya, Belle. Buong suporta ako. Ipagpapatuloy natin ang legacy ni Mama Esther at ng aking ama. Sa tulong ni Rafi at Elena Sanchez, itinatag namin ang Ialing Esther Reyes Foundation. Ang layunin nito ay magbigay ng suportang pinansyal at moral sa mga kababaihang nasa desperadong sitwasyon, lalo na sa mga ina na nagpapagaling sa sakit o naglalaban para sa kalusugan ng kanilang pamilya. Ito ang aming paraan para maibalik ang kabutihan na natanggap ko at upang igalang ang sakripisyo ng aking ina. Ngunit hindi lang iyon. Nais kong magpatuloy sa Alcantara Group. Hindi na bilang isang administratibong empleyado na basta-basta na lang magtatago sa anino. Rafael, gusto kong manatili sa kumpanya, sabi ko. Pero hindi lang basta trabaho. Gusto kong maging bahagi ng pagbabago. Gusto kong makita na ang kumpanyang ito, na nagsimula sa simpleng pangarap ng iyong ama at ng aking ina, ay magiging simbolo ng pag-asa para sa maraming tao. Gusto kong pangunahan ang aming Corporate Social Responsibility, CR, projects, lalo na ang mga nakatuon sa pagtulong sa mga komunidad. Ngumiti si Rafael. Wala na akong mahihiling pa, Belle. Iyan ang tamang daan. Sabay nating itatayo ang bagong Alcantara Group. Isang kumpanyang may puso. Ngayon, ilang buwan matapos ang lahat, nakaupo ako sa aking opisina sa Alcantara Group. Hindi na ako nagtatago. Hindi na ako natatakot. Ang aking Mama Esther ay malakas na at patuloy na gumagaling. Ang Aling Esther Reyes Foundation ay nagsisimula ng lumago, nagbibigay ng tulong sa maraming pamilya. At sa bawat hakbang, naroon si Rafael sa aking tabi. Dumating si Rafael sa aking opisina, may dalang kape. Umupo siya sa gilid ng aking mesa. Ang kanyang kamay ay hinawakan ng aking kamay. Pagod ka na ba? Tanong niya, may ngiti sa labi. Hindi na, sagot ko, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nanghihina. Kasama ka, kaya kong harapin ang lahat. At alam ko na sa bawat pagsubok, matututo tayong magpatawad at mas lalong lumalim ang pagmamahalan. Sabay kaming tumayo at lumapit sa bintana. Mula sa pinakamataas na palapag ng Alcantara Group, tanaw namin ang abalang syudad. Ngunit ngayon, hindi na ito isang lugar na puno ng sakit at paghatol. Ito ay isang kanbas ng mga pangarap, ng pag-asa, at ng mga pagkakataong naghihintay. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Niyakap ako ni Rafael. Ang kanyang yakap ay mainit at puno ng katiyakan. Sa kanyang bisig, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal kong hinahanap. Ang aming kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta pagmamahalan. Ito ay isang paglalakbay ng pagpapatawad, ng pag-unawa, ng paghilom, at ng pagtanggap sa bawat isa, anuman ang pinanggalingan, anuman ang nakaraan. At sa bawat pagsasakripisyo, may liwanag ng bagong bukas na naghihintay. Mahal kita, Belle, bulong niya sa aking buhok. Mahal din kita, Rafael, sagot ko, habang ang aking mga mata ay nakatingin sa dapit hapon, puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Belle at Rafael, isang paglalakbay tungo sa pag-ibig at pagpapatawad.
Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtutok sa bawat yugto ng kwentong ito. Ang inyong presensya ang nagbigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na lumikha at magbahagi ng mga salaysay na umaantig sa puso. Ang bawat yugto ng kwentong ito ay isinulat ng may pag-asa at pagmamahal na may layuning iparamdam ang hirap at ginhawa ng bawat karakter. Hindi naging madali ang buhay ni Belle at Rafai. Naging malaking hamon ang paglikha ng mundong puno ng pasakit at pagdududa, ngunit mas malaki ang saya sa bawat paghilom at pagpapatawad na kanilang natagpuan. Damang-dama namin ang bawat luha at ngiti sa kanilang paglalakbay, at umaasa kaming naramdaman din nyo yon. Sana'y nanatili sa inyong puso ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta masarap sa pakiramdam. Ito ay pagtanggap sa mga pagkukulang, pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at pagtuklas ng kapatawaran sa kabila ng pinakamalalim na sugat. Ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa pinakamadilim na gabi, at ang pagmamahal ay may kapangyarihang maghilom at magbago. Walang sinuman ang dapat husgahan batay lamang sa nakikita ng mata, dahil ang bawat isa ay may sariling kwento ng pakikipaglaban at pag-asa. Kung naantig ang inyong puso sa kwentong ito, o kung may nais kayong ibahagi sa amin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibig sabihin nito sa amin ang inyong bawat mensahe. Ang inyong mga salita ang nagsisilbing inspirasyon para sa amin na patuloy na gumawa ng mga kwentong makakapagbigay ng ngiti, luha, at pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Paalam.